Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Fluky Ino ngayon pong November 19 taong 2024. At ang ating nakikita rito ay ang daily chart time frame nitong si Fluky Ino at mapapansin po natin na talagang sumabog po siya nitong mga nakaraang araw. Yan, noong nagkaroon po siya ng breakout dito sa ating symmetrical triangle pattern na binubuo ng dalawang kulay puti na linya. Yung previous projection pa natin dito ay nito pang nakalipas na October 31. Kaya matagal-tagal po yung update natin, technical analysis update natin dito kay Fluky Ino. Kung saan ay yung aking analysis pa rito ay patuloy po na magko-consolidate ang market price ni Fluky Ino sa loob ng ating symmetrical triangle pattern na ito. At yung inaabangan po natin dito ay yung breakout. Nagkaroon po siya ng false breakout dito sa ilalim ng ating pattern na ito, pero sinundan po ito ng bullish breakout. At ito na po yung talagang legit na breakout na naranasan ni Fluky Ino na nagdulot ng kanyang matinding pag-angat sa presyo. Ayan, bumuo po siya ng malalaking mga bullish candlestick at umangat po siya ng todo. At ngayon ay nagko-consolidate na po siya ngayon dito sa ibabaw naman ng minor resistance line natin na nasa presyong minor support na po ngayon kasi basag na yan. Ayan, i-update po natin lahat yan mamaya. Kaya ayan, ito po yung nagbigay ng hudyat sa atin kung bakit nagbigay ng signal na umangat itong presyo ni Fluky Ino, yung breakout at saka yung breakout na rin sa major resistance natin dito. Kaya ayan, dami po nating i-update dito. Ayan, update po natin yung mga nabasag na mga resistances natin. Gawin po nating kulay red kasi yung mga resistances natin dito ay nagsisilbi na pong mga support ngayon. Ayan, color coding natin dito is lahat po ng mga kulay red ay mga support. Lahat naman po ng mga kulay green ay mga resistance. Kaya ayan, resistance ay harang po ito sa itaas ng market price at support ay harang naman po ito sa ilalim ng market price. Kaya ayan, hanggang dito po yung update natin. Ayan, na support at yan na po yung resistance natin dito sa itaas. Kaya ayusin po natin yung ating mga resistance dito. Ayan, tanggalin natin yan. Ayan. Gamit na lamang po tayo ng Fibonacci indicator dito para mas maayos natin yung ating mga support levels. Ayan. Kunin natin yung pinakamataas at saka pinakamababa na price level. Yung mga hindi po marunong gumamit dyan ng Fibonacci indicator ay yan, meron po akong nagawang content dyan na maaari po ninyong panoorin para malaman kung paano gamitin ito. Kaya yan, ito po ay isang major resistance, nasa 0.786. Ayan, dito na rin sa yan, saktong 1. At yung sunod na resistance naman natin dito ay ayan, 1.618. At saka ito na, yung 2.618, yung pinakamataas. Ayan, hanggang dyan lang tayo kasi masyadong mataas na. Ayan, yung pinakamataas na target natin dito is 40 digits 76108. Ngayon ay balikan po natin ang daily chart time frame natin dito para ilagay po natin yung mga support. Ay mga resistance po pala. Ayan, lagay natin dito yung mga price levels ng mga ito. Ayan, halos magkakatabi na pala yung mga major resistance natin dyan. Ayan, at saka dito, lagay natin dyan. Kasi naubos na po yung mga sell-pending order natin dyan. Yung ito, tanggalin natin yung mga resistance natin dito. Sara muna natin yung mga buy pending order natin dito. Ayan, sara muna natin yan. At limitahan lamang po natin yung ating buy pending order hanggang dito sa major support natin na dito sa yan, hanggang dito sa 30 digit 16669. Yan, triggered na po lahat yung mga
sell pending order natin na ito. Kaya ayan, ang dami po nating na-trigger na sell pending order. Ayan, meron na rin dito, nag-sell na rin po tayo dyan. Ayan, hindi kasi ako nag-update nung umangat siya kasi marami pa tayong ibang mga na content na mas paboritong mga crypto assets. Kaya hindi ko siya na content. Kaya ngayon ay yung mga buy pending order natin ay nakaset up po dito. Yan, sa mga support natin dito. Yan, dito po nakaset up, 3. Ayan. Kaya ayan po. At saka ayan, nakabili pala tayo rito. Ayan, hindi pala. May sell pending order po pala tayo rito. Ayan, dito yan. At saka hindi na po tayo maglalagay dito sa isang major resistance natin kasi napakalapit na. Ayan, at saka dito po natin isi-set yung isa pa na 3 sell pending order natin. Kaya yan po yung 3 sell pending order natin sa itaas at 3 buy pending order naman dito sa ibaba. Kaya ayan. Ngayon ay yung pattern natin dito ay pwede na po nating tanggalin yan. Yan, kasi hindi na po natin mapapakinabangan ito. At ngayon ay yung aking projections po rito kay dito po kay Floki Ino ay ayan, meron tayong isang minor resistance po rito. Ilagyan po natin ng presyo. Ayan. Ngayon ay yung aking unang projection dito ay syempre nandyan po yung consolidation. Ayan, kasi nagpakita na po ng struggle itong si Floki Ino sa ating bagong nabuong minor resistance dito. Ayan, karoon siya ng ayan, 4 na beses na po siyang nagkaroon ng struggle. Mukhang napagod na rin po siya, kaya maski minor resistance lamang po ito, ayan, maski mahinang harang po yan, pero ayan, tignan po natin, ayan, kung makikita naman po natin yung kanyang inangat ay ang taas, kaya napagod na rin po siya. Kaya maski mahinang resistance po yan ay mauuntog po siya at hindi po niya kayang basagin yan. Kaya dahil dyan ay posibleng mauwi muna siya sa pagko-consolidate dito. Yan, sa pagitan ng ating minor resistance at saka minor support dito sa ibaba. Yan, ito po ay yung resistance natin ay nasa presyong 40 digits 30 digits 27037 at saka 30 digits 24128. Yan, magko-consolidate po siya rito. At lalong-lalo na at mapapansin natin na yung sukat ng ating mga QQE bars po dito sa ibaba ay lumiliit. Ayan, lumiliit yung mga sukat nito. Ibig pong sabihin ay nanghihina po yung ating bullish pressure. Kaya mukhang may posibilidad po na baka mabasag na rin yung support natin dito sa 30 digits 24128 at possible po siyang bumagsak dito sa sunod na support natin dito sa ibaba. Ayan, kunin natin yan at yan po, possible po na bumagsak siya dito sa presyong 30 digits 2839. Ayan, yan po ang posibleng mangyari. Yan, babagsak siya rito. Yan, kasi lalong-lalo na at nagpapakita po ang ating QQE mode indicator ng possible correction. Yan, or correction phase. Yan, pero kung mananatili naman pong matibay yung ating minor support dito sa 40 digits 24128 ay mauuwi po lamang po ito sa pagko-consolidate. Yan, ngayon ay medyo malabo pa yung kanyang pag-angat ngayon. Ayan, medyo malabo pa na umangat si Floki Ino ngayon. Kasi mukhang nagpapahinga po itong si Floki Ino. Ayan, kasi gaya ng aking sinabi kanina ay mukhang napagod po talaga siya sa kanyang pag-angat sa presyo. Pero ayan, kung sakaling bigla po siyang nabuhay, ayan ay at nagawa niyang basagin yung minor resistance line natin dito sa 30 digits 27037 ay sunod po niyang aakyatin ang ating
major resistance dito sa 30 digits 29593. At dito na po isa po itong matibay na harang. At sa tingin ko ay hindi na naman po ito basta-basta malalampasan ni Fluky Ino. Kakailanganin po niya ng sapat na puwersa para basagin ito. Ayan. At para mangyari yan ay kailangan po na yung QQE bars natin ay muling magpakita ng paglaki sa mga sukat nito. Kaya yan na rin po yung dapat na binabantayan natin dito sa ating dalawang indicators na ito. Wala naman pong problema sa ating Hall Sweet indicator dito kay Fluky Ino kasi ayan, malusog naman po yung kanyang pangangatawan at wala pa rin pong pagbabago. Ibig sabihin ay bullish na bullish po ang kalagayan nitong si Fluky Ino. Ayan. Ngayon ay pagdating naman po sa ating mga latest na balita dito po kay Fluky Ino ay ayan, may mga analyst na nagsasabi na kapag nabasag raw yung presyong 30 digits 20 ay ito raw yung magpapatuloy sa pag-angat ng presyo ni Fluky Ino, which is nangyari na po nito pang nakalipas na mga araw. Kaya ayan po, medyo wala po tayong gaanong balita kay Fluky Ino, kaya magre-research po tayo para madagdagan natin yung ating kung ano yung nangyayari ngayon dito sa ecosystem ni Fluky Ino. Yan. Pero balita ko ay patuloy po sila sa kanilang partnership at saka advertisement. Ayan, meron po silang latest na matinding advertisement. Yan po yung kanilang tinututukan, yung marketing ni Fluky Ino. Ayan, at nakikipag-partner sila sa mga sports. Ayan. Ganyan po yung mga latest na nababasa ko, pero hindi ko po kasi gaanong kino-content kasi mukhang parang hindi kasi gaanong matindi yung impact ng kanyang mga yung mga balita na may kaugnayan dito kay Fluky Ino. At ayan, para sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.